nakalkal uli, nahalukay uli yung malaking issue po mga kaistorya sa kayamanan, assets ni Senator Alan Cayetano. Marami ang nagtataka, ito 2016 pa po ito na balita. Ang idineklarang SALN noon mga kaistorya ni Senator Alan Cayetano noong 2016 po ay nagkakahalaga ng 23 million pesos. Pero ang isang nakakapagtaka ron, base rin sa balita noong 2016, di ba tumakbo siya noon ng pagka-vice presidente, kung hindi ako nagkakamali, mga kaistorya. At noon din ay nanalo nga po mga kaistorya si former President Rodrigo Duterte sa pagka-presidente. Abay, ito ang pagkakaiba. Kung ang nakadeklarang SALN noon ni Senator Alan Cayetano ay 23 million pesos, bakit nakapagbigay siya ng campaign donation kay former President Rodrigo Duterte na nagkakahalaga ng humigit kumulang 70 million pesos. So saan ang galing yun? Kung ang kanyang assets pala, kayamanan niya, total assets, ay 23 million pesos lamang, ay higit pa po sa triple. Mga kaistorya. Yan po ang mga balita na ipaparating ko sa inyo ngayon. Campaign Finance Office in Drift, Headless. Millionaires for Digong. The top donors of Rodrigo R. Duterte, May 2016 election. Ito ay galing sa PCIJ. PCIJ po mismo yan ang nag-imbestiga at binalita po nila. Ito yan Actually, pinakamalaki. Ikalawa, sa pinakamalaki ang dinonate na campaign donation ay si Senator Alan Cayetano. Cayetano Alan Peter S. Ang idinonate niya ay 71,313,782.53 pesos. Doon na lang tayo sa 71 million pesos. Linaw niya na 71 million pesos yung donation niya sa kampanya ni former President Rodrigo Duterte. Mga kaistorya. Kaya lang, nung 2016 din kasi ito 2016, ito binalita. Ayan ang mga kaistorya. Paano siya nakapag-donate kay former President Rodrigo Duterte ng 71 million pesos kung ang deklaradong SALN niya, mga kaistorya, ay nagkakahalaga lamang po ng ng 23 million pesos. Ayan yan, maliit ito. Ipakita ko sa inyo yung kuha ko yung photo na yan mag-share po ako sa inyo ng kwan. Alin na ba yun? Ito ba yun? Wait lang Yan. Palakihin ko ng konti. O dito ko sa kabila para mas malaki. Ayan. When SALNs and sources don't match. Yung SOSI kanina, yung nauna kong pinakita sa inyo, na 71 million pesos ang donation, campaign donation ni Senator Alan noon kay former President Rodrigo Duterte. Kaso ang SOSI dito, mga kaistorya, dineklara dito na SOSI, deklaradong SALN umano ni Senator Alan noon, 2016. Nandito sa part na to Medyo i-zoom in ko, mga kaistorya, para medyo malaki. Makita niyo yan Cayetano Alan Peter S. Nandun po yung SALN niya. Ito yan Latest net worth prior to May 2016 election, 23,314,540 pesos. 23 million pesos ang SALN niya na deklarado noong 2016 ni Senator Alan. Pero papaano niya nagawa na makapag-donate ng 71 million pesos sa kampanya ni former President Rodrigo Duterte noon? Paano yun nangyari? Para yatang conflict, di ba? So palagay ko dapat ipaliwanag ni Senator Alan. Mga kaistorya, para maliwanagan tayo dito. Ito yan 71 million pesos hindi naman sa akin galing ang balita. Si PCIJ. PCIJ po mismo mga kaistorya ang nagbalita po niya. Hindi ako Baka sa akin sila magagal. Yeah, questionable. Pero hindi naman tayo pwedeng humusga. Kailangan paliwanag yan ni Senator Alan Cayetano.
Malaki ang discrepancy mga kaistorya eh. Ang layo. Higit pa sa triple. Uulitin ko. Yung deklarado niyang salin ay 23 million pesos. Pero ang donation niya sa kampanya ni former President Rodrigo Duterte, 71 million pesos. See? Kung 23 million pesos ang asset niya, kung titriplihin mo yun, 69 million pesos lang yun. 71 million pesos ang dinonate niya kay former President Rodrigo Duterte. O paano yun? So dapat ipaliwanag siguro yan ni Senator Alan Cayetano. Ito sabi ni Senator Ping Lacson. Patas tayo. Hindi pwedeng kabila. Patas tayo dito. Para sa Pilipinas tayo eh. Ang paninindigan ko, doon lang ako sa totoo at tama at doon lang ako sa alam ng konsensya ko na tama. Update, kaugnay ng mga questionable infrastructure projects sa Taguig City, ang political bailiwick ni ex-Senate President Alan Peter Cayetano. Ito daw yon. May dalawa daw pong Taguig Ghost Infra Projects, update number 4. 1. 2 different projects, 2 distinct appropriations, 2 different technical descriptions and locations, 2 different contractors, but sharing the same photo for billing purposes. Status, both billed and collected. 2. 1 slope protection project, 1 location, 1 technical description, 2 separate budget appropriations. Status, both billed and collected. Are these not criminal acts? Porque ba sinabing ganito? Guilty na talaga yung taong inaakusahan? No. Sabi ko nga, korte ang magpapatunay dyan. Porque ba sinabi ng AMLAC? Porque ba sinabi ng ombudsman na gano'n nga? Masasabi na natin guilty siya? No. Kaya nga sabi ko, hayaan natin doon sa korte sa Sandigan Bayan. Hindi yung dito pa lang, may hatol na tayo, not guilty. Sino tayo? O kaya naman, dito pa lang, hinatulan na natin, guilty. Sino ba tayo para humusga? Sino tayo? Diba? Mga kaistorya. Lahat ng yan at marami pang ebidensya ng anomalya nakatakda ng isumiti sa Office of the Ombudsman. Kaya nga sabi ko kanina, baka mauna pang kasuhan si Congressman, si Senator Alan Cayetano sa Sandigan Bayan eh. Diba? Alin daw yung may ebidensya? Ito daw po, Taguig Ghost Infra Projects update number 5. Nagbabangayan kasi yan si Senator Alan saka si Senator Ping Lacson. Bahala kayo magbangayan. Pero pakita nyo sa publiko ang accountability at transparency. Diba? Mga kaistorya. Dito malaki-laki din yung akusasyon eh. Ni Senator Ping Lacson kay Senator Alan eh. Nakakagulantang din. Lacson, mas marami pang kaso ng double billing natuklasan sa Taguig ni disgrasyadong ex-SP Cayetano, ebidensya patungo na sa ombudsman. Sabi, magre-resume na daw po ang hearing ng Blue Ribbon Committee at iimbestigahan daw si Senator Alan. Sabi ko naman, kung hindi pa dahil sa usapin ng tungkol kay Senator Alan sa flood control, hindi magre-resume ang hearing ng Blue Ribbon. Paano na yung mga nakarang issue? Diba? Mas marami pang kaso ng double billing and collection na may kaugnayan sa mga maanumalyang infrastructure projects sa Taguig City ang balwarte ni disgrasyadong ex-Senate President Alan Peter Cayetano. Ang natuklasan at na dokumento at ang patunay ng mga resibo ay nakatakda ng isumiti sa Office of the Ombudsman ayon kay Senator Panfilo Lacson. Malaki-laki to eh. Yung presyo dito may binabanggit pa nga dito na insertion umano ni Senator Alan sa budget at doon kinuha ika. Asa na ba yun? Dito yung balita na ito, Lacson flags to suspected Taguig ghost projects. Sabi dito, Taguig Ghost Infra Projects update. We have documented at least 2 case studies so far. 2 many million slope protection and drainage projects totaling of 2.85 o 2.085 billion. Sabihin mo lang 2 billion pesos. Galing daw po yan sa insertion ni Senator Alan na 6.79 billion pesos noong 2025 GAA. Sige, imbestigahan nyo po. At kung may nakita talaga kayo na kahina-hinala at dapat talaga imbestigahan pa panagutin. Pero huwag naman kay Senator Alan lang nakapokus. Ang dami-daming mga pangalang itinuro. Diba? Dami-daming mga pangalang itinuro, hanggang kay Senator Alan na lang. Diba?
Paano si Congressman Martin Romualdez? Paano si Zaldico? Hindi ba? Hindi tayo. Kaya ang hirap mahalin ng Pilipinas, ang bigat ipagtanggol ng Pilipinas kasi habang pinagtatanggol mo ang Pilipinas, ito noon ko pa ito inuulit-ulit eh. Habang pinagtatanggol mo ang Pilipinas, ang makakalaban mo mismo, kapwa mo Pilipino. Bakit? Masyadong ang mga Pilipino sa politika masyadong divided eh. Masyadong divided ang mga Pilipino. Isipin ninyo itong ninakaw sa flood control. Pera natin yun. 1 trillion pesos. 1 trillion pesos. Ilan ang mahihirap na mamamayang Pilipino? 14.5 million daw po mga kaistorya. 14.5 million families. Divide nga natin yun. 1 trillion. Napakalaki nun. Isipin ninyo ito. Grabe. Kung hinati-hati po yun, mga kaistorya, yung 1 trillion pesos na yun, sa 14.5 na million Pilipino na mahihirap, bawat mahirap na pamilyang Pilipino may 68 million pesos. Wow! Yaman sana. Pero ilan lang na mga ganid na opisyal ng gobyerno ang nakinabang dyan. Makikita ba sa Ayan See? 68 million pesos. 68.9 million pesos. Bawat mahirap na pamilyang Pilipino kung hinati-hati yung 1 trillion pesos na yun. Yung 1 million pesos na lang Tuwang-tuwa na tayo dyan Wala sanang mahirap na pamilyang Pilipino Wala sanang mahirap kung walang kurakot. Isipin ninyo 1 trillion pesos. Grabe mga kaistorya.